At may spirit. element. Okay. May Sige. shining element siya. Ay, teka. Ayun na pala sila. Tama ba? Ayun na sila. Ayan, so hi! Welcome to our pilot episode of Marami Pang Susunod na Banda. Ako ang inyong host for today. Ang pangalan ko ay Gareth Yambao. Ang pinakamagandang host ng show na ito dahil pilot episode pa lamang po. At nandito kami sa pinaka-undisclosed na venue, ang unknown. Kitang-kita naman sa background kung nasaan kami ngayon. Pero ngayon makikita nyo dito sa tabi ko ang ating unang guest, ang frontman ng pambansang clown band ng Pilipinas, pinaka-astig, Tanya Markova, walang iba kundi si Iwa Motors. Hey! Hello po sa inyo. Hello. At welcome dito sa first episode, gaya ng sinabi niya. At nandito tayo ngayon para interviewin niya ako. Ang tawag sa'yo, di ba, Iwa Motors, yun yung persona mo sa Tanya Markova, di ba? Pero yung mga friends mo, close friends mo, ang tawag sa'yo, Angelo. Angelo o Jello? Actually, ang close friends ko, yung mga kababata, or yung iba rin, Angel talaga ang Angel. nickname ko. Binanggit yan nung sa first album namin nandun. Harlon and Angel. Harlon and Angel. Pero ito, ngayong sa gagawin natin to, how do you want me to address you? Do you want me to address you as Iwa Motors, Iwa, Angel, Angelo? Satan, siguro. Sige, Satan! Hindi, pwede na sigurong Angelo or Iwa. Kung sige. ano man yung... sige, pwede nating pagpalit-palitan. Oo, para madali, either Angelo or Iwa. Simulan natin sa ano ba ang origins ng Tanya Markova? Mahaba-haba to may 3 oras tayo. Ayun, okay. So yun, magbabad kayo ng 3 oras. At siguro first, drummer kasi ako talaga. And nagsimula akong gumawa ng mga kanta nung high school. So mga 1995, 1996, 1997, sige, magko-compute tayo. Ilang taon na siya ngayon? 44 na ako sa... Wait, seryoso? 44 ka na? Sa June 25. Yan. So ngayon habang ginagawa tong interview na to Both ay 43. Gemini babies pala kami. Cancer. Ay, cancer ka. Ay, yak. June 25 ako. Yan. Cancer. Charot lang. Okay. Cancer. Ayan. So drummer talaga ako. Tapos, pero ang una kong instrument ay... drum. Sabi mo drum. Hindi, actually, gitara. 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 Okay. Si Ermat ko yung nagturo sa akin. Tapos yun, nakahiligan ko yung banda, sumasali sa mga Battle of the Bands. As a drummer. Nung college na-meet ko si Norma Love, tapos gumawa rin kaming banda. So drummer rin ako, vocalista siya. Hindi pa to Tanya Markova? Hindi pa, oo. Mga ano pa kami, medyo mabigat pa yung mga tugtugan. Tapos eventually nagkahiwalay ng landas. Siyempre, graduate kami. Ay, siya lang pala, graduate si Norma Love. Nag-apply kami sa BPO, may kanya-kanya kaming mga posisyon doon. Tapos nag-decide na kami na magbuo ng banda. And this time, ang bala ko talaga, gitarista talaga or drummer talaga. Pero kagaya ng mga alam nung ibang tao, bunutan. Yung mga positions namin sa Tanya ay naging bunutan. Para full pa lang pagiging members ng banda. Oo, tapos ayun, ayun talaga yung lumabas. Ay, salamat po. Thank you, ma'am, sir. Salamat. Thank you. Kakain ba tayo? Sarap thank you, kuya. Thank you so much sa Maraming salamat. Ang dampi ka. Okay. Thank you. Balik tayo dun sa magkabunutan. Nagkabunutan, tapos yung nabunot ko vocalista rin. So, dalawa talaga yung vocalista na nilagay namin dun sa mga choices. So, yun talaga yung vision nyo dun sa banda na gagawin. Dalawa yung vocalista. Oo, pero ayun, hindi ako nabunot dun sa sa drummer. Iba yung nakabunot. So, kaya pinanindigan na. Ayun, so hanggang ngayon din. Tapos, may mga recent lineup changes. So, ako na yung pumalit sa... Actually, hindi naman pumalit. Yung nag-continue. Yun, oo. Dun sa... Tanya Markova na ito, no? Sa Tanya Anong na. taon to? 2005 siguro, 2002. Ma'am sir, high school pa lang ako niyan, ma'am ganon, sir. Kinakonceptualize na namin si Tanya Markova. Tapos 2008 yata ang first gig namin. Hindi ka sure. Meron ako sa cellphone, meron akong nakita yung first ticket namin Talaga? Ever, oo. O baka pwede nating ibigay yan sa team. Sige. Baka pwede nating i-flash. I-flash natin sa screen. Ayan, nakikita nyo na?
Hindi pa, di ba? Hindi pa Hindi pa, na-edit kasi eh. tamad yung editor eh. Mamaya-maya, antayin nyo. Oo, Magpa-flash kaya yan sa PM nyo screen. na lang siya kung gusto nyo makita yung first ticket ng Tanya Markova. Bakit hindi mo kaya ano yun? Anong pangalan nung sa show na yun? Yung binibili? Yung kaya Boss Toyo. Oo, tapos ipapabenta mo yun sa kanya. O pa. Pag medyo umano na si Tanya. Pag naging kilala na. Hindi pa ba kayo kilala? O baka hindi niya kami kilala eh, si Boss Toyo. Anyway, going back dun sa origins ng Tanya Markova, 2008. Alam ng mga nakakarami na ang Tanya Markova, ang mga members niya, may mga persona, may mga alter egos. Kumbaga si Beyonce, may Sasha Fierce. Ikaw, Angelo, meron kang Iwa Motors. So, pwede mo ba akong bigyan ng background kung saan nanggaling yun? Anong cutting ng utak, anong taba ng utak nyo, anong kinain yung talangka nung araw na yun? Bakit nyo naisip magkaroon ng persona? Ano siya ayan, excuse me. Very good, good, sir. Nakuha niyo po ba yun? Kita niyo Gawin naman. po natin yung... Nabusog ako sa mga ganda ng tanong. Ganda. Bagong-bago, ano? Hindi Bagong-bago sa'yo. to. Oo. So, Wikipedia nyo na lang, guys. Hindi, joke lang. Pinapanood namin mga underground, meron din. Basta yung mga, meron din yung mga medyo mainstream, Cradle of Filth, yan, Nightwish. Ganyan. So, sila. Na-inspire kami na ganun yung get-up namin. Tsaka originally naman talaga ay gothic metal kami na yung kanta ay joke. So parang satire yung gusto niyong gawin. Para siyang giniling festival. Ganun. Kaso nga na ito, gothic yung, So yun talaga yung original namin. So malaking factor sa amin sila JJ ng giniling. So sinabi ko sa kanya yun. Lalo na yung kanta namin Bye Bye Mosquito yun. So talagang para siyang para siyang operatic, para siyang giniling din, di ba? So yun, yung original namin, gusto naming mabigat na kanta pero mababaw na lyrics. Okay. So yun, doon kami nagsimula. So kayo ang unang tubero? Siguro. Oo, pero hindi. Kumbaga, pero hindi lang kayo kumakain ng tae? Oo, kasi hindi, tsaka parang na sila nauna pa rin yata sila Okay. Hindi ko sure pero parang nakita ko na yung tubero dati pa sa Pulp Magazine. Pero hindi pa kami... Unang-una ba? Oo, pero hindi pa kami nag-start. Siguro pa lang yung tubero nun. So, hindi ko alam kung sino nauna Shoutout sa inyo, tangina nyo. Tangina nyo po, mga sir. Ayan. O sige, balik tayo dun sa origins. Bakit naging Iwa Motors? Going back din dun sa costumes din, yung names din, syempre dapat meron din na Ay, kuha lang kayo dyan. Yan. Guard, may nakapasok. Yan, kuha lang kayo dyan. Masarap ba yan? Sino yun? Bakit may nakapasok na ligaw? Si natin yan. Hindi, si Boss Lisel yan. Si Boss Pakchak. CEO. The CEO. CEO. Yung pinakamagandang CEO sa balat ng lupa. Yes. Ano nga ba yung tanong? Bakit Iwa Motors? Iwa Motors. So, gaya din ng Marilyn Manson na combination ng serial killer tsaka ni Marilyn Monroe. Si Charles Manson tsaka si Marilyn Monroe. Ganun din yung ginawa namin kay Tanya. Gumawa rin kami ng combination. Hinayaan namin sila mag-isip yung iba So, yun yung mga naisip. Si Iwa Motors, crush ko kasi siya si Iwa yung sa Starstruck, diba? Oo, nung time na yan, siya yung sikat, isa sa mga sikat na celebrity. So, yun, kaya napili ko. May idea ka ba sa background ng ibang mga ka-members? Like si Norma Love? Si Norma Love, ang original na pangalan niya ay Karil Karel. Karil Tatlong Hari, tsaka Karel Marquez. Okay. Ayun, yun talaga yung combination niya, Karil Karel. Kaso, mas pinili niya yung Norma Love kasi pag inulit mo ng inulit, Norma Love, Norma Love, Norma Love, Norma Love, Norma Love. Baliktad So, abnormal daw. Oo. So, dahil binaliktad niya, normal na siya? Yun, normal na. Yun ba yun? Oo. So, marami pa, kung i-check nyo, kung sabi mo nga, i-Wikipedia na lang. Yun. I-check nyo na lang po, isa-isa. Ang dami nyo, ilan kayo sa banda? Ngayon, 6 na lang kami. Ilan ba kayo dati? Dati, 8 kami. Okay. So, next year ba? 5. Next 2 years, 4. 4. Tapos hanggang sa ikaw na ba ang last man standing? 1, ganyan. Oo, tingnan natin kung ano. Pero napansin ko din so, to be quite honest hindi kasi ako follower ng music nyo. Kasi bata pa ako nun diba? Tapos, although nakita ko to for some reason, una ko kayong napanood, share ko lang na personal experience. First time ko napanood ang Tanya Markova sa debut
Tapos takang-taka kayo, bakit kayo tumutugtog sa Debu? Saan nga ba? Kanino bang... Parang, kilala mo yun, di ba? Kung saang Debu yun, basta friend yun, tapos nagmamanage siya ng mga banda, tapos tumugtog kayo dun sa Debu nung anak niya. Debu talaga ba? Oo, Debu yan, di ba? Debu sa Marikina ba to? Oo, sa Marikina. Pwede ba natin banggitin? Kay Sir Leo Leopoldo. Kay Sir Leo. Debu yung anak niya. Doon kita unang napanood. Tapos yun yung first time na kinanta mo yung... ano nga ba yun yung kanta ng Up Dharma Down, tapos ang sabi mo ikaw ang Army of Darkness. Yung ano. Nag-cover kayo ng Up Dharma Down na kanta, tapos pinakilala mo yung sarili mo na ikaw si Army of Nakalimutan Darkness. ko yung... tagal na yun, basta sobrang yun, tagal na noon. Natandaan ko. Pero napansin ko din ha, may close friend din kasi ako na nagsisession sa inyo before, tapos meron din siyang... Pangalan din? Si Sino Arian. Si Arian. Yung nagbibigay sa inyo, tapos meron din siyang persona name. So, nire-require mo ba yun? Nire-require niyo ba yun sa mga nagsisession sa inyo? Actually, parang sila na yung nagkukusa na mag-isip Si Arian, siya yung nag-isip nun na Jessie Bayola siya. Oo, si Jessie Bayola. Siya talaga nag-isip nun. Tapos parang tinanong niya lang ako, Kuya Jel, okay ba? Jessie Bayola. Sabi ko, ayos yan Sabi ko, sige, yan na yung pangalan. Tapos may iba pa bang mga nagsisession na talagang nagkusa na maglagay ng... Meron din. Or yung iba, parang... Hindi na. Kami na lang yung magbibigay ng pangalan. Okay. Kasi pinapakilala nyo din. Pinapakilala din kapag napanood nyo ang Tanya Markova live, grabe, as in, hindi lang talaga sila tumutugtog, kumakanta. Full performance talaga, as in, literal circus talaga siya. Ganun siya. Yun yung nakuha kong impression eh. Pero balik tayo kanina, nabanggit mo, nag-start ka talaga as guitarist, tapos... Drummer. Guitarist. So, pag iraranggo mo yung craft mo sa pagiging vocalista, drummer, and guitarista, paano mo siya iraranggo? Siguro yung gitarista yung una. Kaya iba yung boses ko sa Tanya, yung falsetto, di ba? Nung nagsimula kami. Kasi mababa talaga ako kumanta. Pero mataas yung octave ko. Ganun daw yata Abot mo yung mas mataas. Parang ganyan, tapos ganun yung isa. Di ba? Okay. Ano siya parang yung extremes. So, abot mo yung mataas, pero... pag mababa din. Mababa so, malawak talaga yung range mo. Hindi. Yun nga yung hindi okay. Kasi si Norma Love or yung most ng mga vocalista, sila standard. Okay. Standard sila kumanta. So, ako parang naka-E-flat yata yung boses ko, ganyan. Okay. Or mas mababa pa. So, anyway, kaya hindi ko siya kaya hindi ko siya ma-consider na as... Yun yung top craft yung top mo. ko Siyempre yung gitara kasi doon na nakagawa ng mga melodies siya, ng mga kanta So, sila. Tapos ngayon, ina-adjust na namin kung ano yung babagay dun sa boses na yung chords na yung nag-a-adjust. Siya yung nag-a-adjust para So, pangalawa na. Pangalawa na tapos drummer na Hindi na ako nakakapag-drums. May nasalihan ka bang mga banda? Nakapagbanda ka ba na ikaw ang drummer or ikaw ang Wala vocalista? na, recently. Puro vocalista lang talaga? Ay, hindi. Gitara na. Gitara. May isa pa akong banda. Comics yung po tayo? pangalan. Burp check po tayo. Burp burp count check tayo. tayo. Pangalawa niya na po yun. Editor, number 2 yun. Burp check. Comics yung pangalan. COMIKS yun. Vocalista ako doon, tsaka gitarista naman. Sige, paano mo naman ma-describe yung pagiging gitarista mo habang vocalista versus sa pagiging vocalista lang? Depende sa kantang kinakanta. Okay. Kasi meron mga kantang gusto mo ibitawan mo yung gitara. Gusto mo lang gumalaw, mag-express ka ng kung ano man yung movements na gusto mo just to feel yung kanta. Meron din mga kanta na mas okay na may gitara ka, na mas siguro mas sincere yung magiging itsura mo sa audience kapag may gitara. So depende sa kanta Mas okay hindi kumanta tsaka mag-gitara. Yun. Walang ginagawa basically. Walang gawin. Wala kang pressure, di ba? Kaiga ka lang, ganun. Mas yun ang okay. Inom lang, ganun. Kain ka muna. May Sige gusto ka po, pa kumain. check natin. Kasi diba, sabi mo, kakatayin mo lang. Lam na ulit natin yung check Tanya. natin. Sige. Madalas ka bang tumugtog o ang Tanya Markova tumugtog dito sa Unknown? Makakaano na kami. Gusto mo bang nguyain mo na yan, ma'am sir? Ma'am, diretso na natin to. Okay, sige, go. Parang I-post mo yan, sir. 3 to 4 na yata. 3 to 4 times 3 na to 4 times, nakakadugtog dito. Pero mga weekdays yata kami madalas na nakakatugtog dito. Usapang Unknown, may favorite ka bang orderin dito sa Unknown? Sisig, syempre. Describe sisig ng Unknown in 3 words.
Ano siya crispy. Crispy? Pero hindi crispy Juicy. Juicy. Juicy talaga. Oh, last word. Tsaka ano siya, ano ba yung malasa? Yun na ba yung juicy? Ano ba yung malasa in English? Ano ba yun? Ano bang... Tasty. Tasty. Alam ko kasi umami eh. Char. Tasty. Tasty. Ayan. So, ayun. Yun. Juicy, masarap. Yun ang in-order crispy, namin dito, and tsaka yung tasty. pizza. Ay, oo. Nabalitaan pizza, ko nga. oo. Masarap nga yung pizza dito. Okay. Bukod sa pagkain, meron ka bang hindi makakalimutan na eksena or ma-associate na memory with unknown? Hindi ko makalimutan yung... Sa CR lang siguro. Tumae ka? Pasampa na kami, tapos may kumakatok. Nasa kalagitnaan ka pa lang nung pagbuga ng ano mo, di ba? Ng alin? Ng puwet mo. Sumusuka kasi yung puwet ko, guys, Nagva-vomit. Nagva-vomit yung ano ko. As vomit. So yun, tapos nagmamadali. Kayo pala yan, sir, pagbukas ngayon, ganyan. Tapos umaling-asaw yung amoy nung, alam mo na, ganyan. Sampa na kami, Ayun, yun lang siguro na, di ko makalimutan. Aside from that, wala Okay yung pag-uwi namin dito, makakatulog ka ng mahimbing. Yeah, actually, I agree with you kasi pag nakakagig din kami dito, ang sarap ng lugar. Ang komportable ng lugar, ang lamig, tapos may alfresco, oo. Yun ang pinakagusto ko dito, yung merong yung sa mga vapors, sa mga smokers, sa mga addict. Pwede sila, mga addict sa music. Yung mga addict sa music. Sa music, ay pwede silang pwede po kayo sa aircon at sa labas. Oo. Very good. Music. Susunod na banda. Ayon dito sa research team namin, may nabanggit sila dito na meron kahatang may hindi makakalimutang experience na may ginagawa ka band-related Tapos narinig mo, ito para sa mga hindi alam ng iba, si Iwa or si Angelo ay bagong ama. Ay, oo. Tapos may eksena daw na parang may ginagawa ka with Tanya Markova. Nabalitaan mo, nanganganak na yung baby mama mo. Oo. Okay, pwede mo ba ikwento yun? Sure. Gawa na. Sure. Ano siya July 12, 2024. Oh, okay. Mag-iisang taon na yung baby Mag-iisang mo. taon na actually dapat yung baby ko. Isisilang ng birthday ko, June 25. Tapos, 7 months pa lang yung baby ko. Okay. Para kasi, basta kailangan na raw yan alisin dun sa environment niya kasi parang konti yung tubig. Kailangan na siyang i-induce. Oo, parang induce ba yung tawag doon. So, nagkaroon ng liquid si partner ko. So, nausog. Etong July 12, nakaschedule talaga yung recording namin. Recording. Oo, sa Tower of Good. Nakaschedule siya. Hindi namin pwedeng i-cancel. Oo, kasi yung mga recording ngayon kapag na-schedule so, nung umaga pa lang, parang sabi ko, naka-confine pa, ganyan. Sabi ko, baka ngayon manganak. Okay. Sige, kailangan kong pumunta muna dyan. Tapos kailangan i-record yung track. Kasi walang nakakaalam nung kanta, kundi ako lang. Oh. Kaya sabi ko, shit, kailangan talaga pumunta. So, pumunta ako. Tapos inayos namin, ni-record muna. Tsaka ako umalis. So, after an hour, dumiretso agad ako sa ospital. Kasi... Natapos mo? Natapos naman, pero guide lang siya. So, hindi siya yung... Yung official track. Hindi siya official track Kumbaga, binigyan mo lang ng guide. Ng guide, para may masundan yung mga kabanda mo. Yun. So, ganun yung nangyari. And, ang ganda nun kasi, yung kanta ay para sa kanya. Ay, ang Para kay sakto. baby Naramdaman talaga. ata nung anak mo na nire-record Para yung sa kanta kanya. ko. Labas na daw siya. Oo. Pwede mo bang i-share yung details ng anak ng baby mo? Pangalan niya, kung anong gender Okay. niya. Si Nara ay isang baby girl. Premature baby siya. 8 month lang siya. Nung 8 months lang siya. So, how is Nara now? Okay naman siya. Ang mahalaga daw kasi yung nagre-respond si baby. So, yung nagre-respond si baby, tapos nakakaupo na. Although yung mga ibang bata, alam ko yung mga kasabay niya, iba yung generation ngayon, yung alpha. Parang yung iba nakakatayo na at 4 months. Akala ko nag-iPad na at 4 Ayun, yung months. iba, tumatawid na dyan sa atipunan, mag-isa. Ganun. Okay, ang galing ng mga bata ngayon, napaka-talented. Si Nara, hindi pa. So, kamusta ka? Um, Na brand new dad ka
ng isang infant. Basically, infant pa yun no? Anong feeling ng isa kang bagong ama? Bagong tanong to, ngayon ka palang tinanong. Sasabihin ko pa nga lang Kasi nung nakaraan linggo, may nagtanong din sa akin, may nag-podcast din sa akin. Sino ba yun? Unahan natin ang release. Si Wolf, sinabi. Si Wolf. Yan, si Wolf. Di ko alam kung kailan niya i-release, i-check nyo. Anyway, ano siya, masaya siya, nakakapagod. Hindi ko alam na ganun pala. What do you mean hindi mo alam na ganun pala? Ano yung mga bagay na hindi mo namalaya na ganun pala? Na magkaroon ng infant? Puyat, mapupuyat ka. Dati nang pupuyat lang ako dahil sa inom, sa gigs, ganyan. Tsaka nagkasabay kasi sinilang si Nara ng July last year. Namatay naman yung tatay ko ng December. I'm so sorry to hear that. It's okay. It's okay, kaya mo yan. Nakita ko pa yung nakakainis ka. Kinomfort. Ayun, so malaking adjustment para sa akin ngayong kasi taon. Kasi parang galing ka sa high ng saya na may bago may may life tsaka may death. Paano mo na ma-manage yung... Kasi I'm pretty sure you're still grieving about that. Oo, hanggang ngayon, syempre. Lalo na si baby, ganyan. Mag-1 year old na rin. Tapos sana naiisip mo na kasama si papa, ganyan. Wala, ganun talaga yung kailangan mo siyang adulting Ganun talaga yung mangyayari. Mamamatay talaga tayo lahat Ito, follow-up question lang. Na-mention mo life and death. Nai-imagine mo ba minsan na kung buhay yung tatay mo tapos magkasama sila ng anak? Sa tingin mo anong ginagawa ng tatay mo kasama si Nara? Baka tumataya sila sa loto. Or sa... Sinasama niya si Nara sa bibiling dividendaso. Yung pang-racing. Pang-racing yun sa mga kabayo. Talaga? Yun, baka de joke lang. Siguro nanonood sila ng Serbian film. Baka ganun siguro. Cut nyo na lang. Okay lang daw. Okay lang daw. So yun, for the record, kung buhay daw ang tatay ni... joke lang. Baka nanonood sila ng Paw Patrol o ng Cocomelon o ni Ninang Rachel together. Ayun, oo. Yung anak ko, ayaw niya ng Miss Rachel Sino gusto na So siya, super simple songs. May isa pang ganun parang Miss Rachel. Yun yung gusto niya, super simple songs. Okay. So, bilang yan ang na-mention, may nakikita ka bang konting traces or mga hints na musically inclined si Nara, like her dad? Wala pa pero nagre-respond siya sa music, lalo na yung mga ginagawa ko sa kanyang mga nursery rhymes. Gumagawa ka ng nursery rhymes? Gusto namin eliminate sa kanya yung screen time din So, ako, live yung live. Bumibili kaming puppet, ganyan. Tas, cute. Ginagawa ko siya ng kanta ngayon. So, isa to, yung ni-record namin sa tower. Naisip mo na ba na gumawa ng parang content, video content? Kasi di ba may mga ganyan na, katulad din na Sab Magalona, ng The Cheats, may ginawa silang channel na puro nursery rhymes para dun sa mga anak nila. Naisip mo bang gawin yun? Meron ka na bang ganun? Or ganun yung magiging tema ng next album ng Tanya. So may mga ganun. Na-excite naman Extreme kami. Siya. So may mga siguro mga 10 pambata. Na-excite kayo doon, diba? Na-excite kayong makita na gano'n ang tema ng Tanya Marco. Nakita ko na-excite sila. May nag-thumbs up. May nag-thumbs up. Na-excite sila. Ako rin So kapag gumagawa ka ng nursery rhymes for Nara, boses ba ni Iwa yung ginagamit mo? Lalaki, ganito. Ganyan, hindi yung tiny mousy voice mo? Ganito muna. Kasi may mga, ganun yung mga nursery rhyme na naririnig ko Baka sabihin ni Nara, sino ka? Oo, di ba? Pero natutuwa siya pag naggaganon din ako. Nagre-respond din siya. Pinaparinig mo ba sa kanya yung mga kanta ng Tanya? Yes, lalo na yung partner ko, yun ang pampatulog niya. Ay, pag talaga? di nakatulog sa akin, doon, kinakanta yung mga kanta namin yun. Hello, ganyan, yung picture, ganyan. Yun yung mga pampatulog ni Nara. So far, nakakatulog naman siya. Kanina na-mention mo na 8 kayo, original. Dighay mo yan, number 3. Good job. Medyo mahina. Laksa mo mamaya. Sorry, guys. Na-mention mo kanina na 8 original yan, Tanya Markova. Ngayon, 6 na lang. 6 na lang, Can you tell me what happened? 8 kasi kami dati, tapos nabawasan kaming 2. So 6 na lang. Yun. So, maraming salamat. Tinuruan po niya ako mag-math. Ano? So, 8 minus 2, 6.
So, Hindi, intrusive ang host nyo ngayon. Sino yung dalawang yon? Walang showbiz. yan. Hindi si Norma Lab tsaka si Momo, ano sila, incognito status siguro, masasabi namin na. Kasama na nila si Daniel Padilla tsaka si Ian Veneracion. Si Richard Gutierrez. Richard Gutierrez yata, di ba? Tsaka si Maris Racal. Ayun, tsaka si Anthony, no? Nandun sila, di ba? Sila dalawa. Nag-promote nga tayo ng Netflix show. Hindi naman tayo bayad ng mga yun. Oo nga Pero sige, would you mind telling me the history behind it? Anong nangyari? Although, I will acknowledge the fact na pagdating naman sa buhay banda, may changes naman talaga over time. Hindi naman talaga may iwasang mangyari. But, do you want to talk about it? Or do you want to put more details into it na kung bakit from 8 naging 6? Ano? De joke lang. Kawawa naman kasi yung side din nila kung lugi rin eh kasi kung ako yung nai-interview sa mga podcast. Siyempre kwento mo yan, bida ka. Oo, and tinatanong ko about them. Siyempre gusto ko rin marinig yung or malamang may mga tao rin na interested din doon sa side nila. Oo. So dami din nakakakilala sa inyo eh. So para sa akin siguro, yun na lang, doon na lang kami sa safe spot na may nilabag silang community standards and sa ngayon ay hindi mo na sila part ng banda. So hindi muna. Operative word muna. Oo, muna. Is this something temporary? Are we going to expect them to come back soon? Come back Siguro. anytime? Oo, kasi ayaw namin magsalita nung hindi na. Tapos biglang next year, kompleto na kami. Sinungaling na ako, di ba? Kunyari ngayon, bibigyan kayo ng pagkakataon, merong music fest na ini-invite ang Tanya Markova, pero ang requirement, kompleto yung 8. Papayag ka ba? Hindi. Hindi muna? Hindi muna. So kahit 200K ang TF? Hindi mo. 200 million siguro. Grabe naman community standards yung nalabag niyang mga yun. Siyempre, pera tayo, guys. Ano ba kayo? Pero kailangan 200 million. Oo. Ano yun muna para may pang future na yung anak ko, di ba? Ay, oo. Pero, doon na tayo eh. Doon na tayo so, hindi 200,000, kailangan 200 million. So, ano po yan? Kailangan 200 million po. So, reference po sa mga music fest na gustong anyayahan ng Tanya Markova na kompleto sila. Yes. 200 million. Mas matindi ba kami sa Eraserheads? Meron pala kaming gagawin na Tanya Markova Fun Day. Okay lang yan. Totoo. Yung Eraserheads ang meron. Okay. Antayin nyo na magkakaroon din kami ng... Gullible po, nabibentahan po ng ballpen yung host niya. I'm so sorry. Ay, meron. May ba? Meron din ako. Sorry. Pwede bang gawing dalawa to? Tatlo yung binili kong ballpen dyan. Ay, talaga? Nagbigay ng bag? Ay, di wag na. Sana refill din, Pero din ako. Sana refill din, charot lang. Susunod na banda. Kanina habang nag-uusap tayo, napapansin ko talagang very natural sa'yo yung mga comedic quips mo. Hindi lang bilang Iwa Motors. Kasi akala ko persona mo lang yung very comedic si Iwa Motors. Ang ganda nung mga sagutan niya, ng banter niya. Actually, nung co-vocalist mo din before, no? Kapag nag-uusap kayo, tsaka kahit yung mga co-members mo. Ganda ng banter niyo pag nag-uusap kayo, nakakatawa talaga. Pero ikaw naturally, kahit as Angela, thank you, ma'am, sir. Walang yellow? Ako naman, tipid naman. Sisig. Joke lang. Tatay. Wait lang ha, daddy, inom lang po ako ha. Pero ayun, bilang natural pala talaga sa'yo maging nakakatawa. You are naturally funny. So naisip mo na ba maging komedyante? Hindi. Actually, may ini-invite nila ako for manood ng stand-up comedy, ganyan. Tapos para, try mo gumawa ng material, tapos magsalang ka. Pero sumalang ka raw, ganyan. Pero parang hindi ko nakikita yung ano ko doon eh. Hindi mo ma-envision yung sarili mo nasa stage ka with mic on your own? Siguro mas gusto ko, kung ganun lang, mag-flip top na lang ako. Mas gusto ko yung, hindi, totoo, mas gusto ko yung rap battle kesa doon sa mag-stand-up comedian. Okay. Mas gusto ko yung rap pero battle. kasi uso ngayon siya eh, no? Uso yung pagiging comedian ngayon. Like, may mga Alex Caleo, may Netflix show na siya. May si Joke Hoy. That's... Sino yun? Yes, you know it. Alam na nila. Oh my God, di ko alam. Oh my God, enlighten me. Anyway. Disclaimer. Pero ano yan? Target nyo ba talaga yan? Naging branding ba talaga yan ng Tanya Markova na kailangan funny kayo?
Hindi actually. Grabe naman yung yelo, may bawian. Ang original namin, dapat wala magsasalita sa stage eh. Okay. Yun talaga yung original So namin. parang ang original nyo, mimes dapat kayo, hindi clown. As in, suplado. Person suplado sa namin, personal. ganito, ganyan. Ha? Second song, pintuan. Ganun. Ano nangyari? Di namin na parang, Natural. oo Natural talaga. parang ang kasi doon, naka-costume ka na, tsaka naka-makeup ka. So parang meron ka ng harang sa totoo mo kung ano ka. So ginawa, di pwede tayo manggago ngayon kasi naka-makeup ka tsaka naka-costume ka eh. Parang medyo nahubaran ka ng na parang okay lang wala kayong filter kasi ibang persona kayo completely. Oo, Ganon? may filter. May filter eh. So kaya pwede mong gawin. Okay. So, Baliktad. Okay. Oo, baliktad. Filter in a way na parang ibang ikaw yung pwede mong ilabas. Oo, Tapos naturally lumabas comedic version. Kaso parang hindi mo maiwasan na Sige, ito na lang. Walo kayo back to 8 original members. Rate them. Sinong pinaka nakakatawa sa list na nakakatawa? Si Scrovac Escopanjo ang pinaka nakakatawa sa amin. Siya yung? Bassist. Yung bassist. Siya yung best friend ko rin. So since childhood. Tapos, ayun, ngayon, nung nawala si Normalab tsaka si Momo. Umaano na rin siya, nag-step up na rin siya sa stage kasi may mic na rin. Dati, talagang di mo mapagsasalita yun. Di mo maaasar sa stage. Ngayon, na siya okay na eh. Talaga, naging komportable na siya. Naging komportable. Kumbaga siya na yung frontman. Siya na yung humihirit. May mga hirit na rin siya. Hindi kasi importante may kabanter ka din, Oo, kaya nagbubulong. Mga kang tanga kung ikaw lang, di ba? Oo, di ba? Siya minsan, nagsasabi siya, sabihin mo ganito. Okay. Okay. O sinong hindi naman, list na, number 4. Sino yung hindi pinaka nakakatawa? Or hindi talaga nakakatawa? Wala kasi talaga yung mga hirit hindi siya niya. nagpapatawa. Okay. Siguro. Teka, ang hirap niya na. Kasi lahat may jokes eh. Lalo na yung mga jokes na hindi mo natatawanan. Mga kasi tito jokes eh. Parang tanga yung joke niya eh. Pinag-aaway ko lang talaga kayo. Di kung gano'n. Di yung wala na yung sa amin yung babanggitin ko para makute ko pa rin yung 5. Hindi naman kayo. Si Momo. Okay. pero hindi ba kayo talking terms ni na Momo tsaka ni na Normalab? Sa Normalab, nagme-message kami. Punta nga siya nung wake nung sa AirPods ko. Si Momo, hindi kami nag-uusap. Okay. Ever since nung wake. Hindi na natin yan panghihimasukan pa kahit intrusive ang host mo for today. No? May pinapakinggan ka bang mga artists ngayon na bago? Nako. More on ako ngayon eh. Sa YouTube kaya ako nakikinig ngayon. Walang particular artist. Mga city pop. Oo. Kasi minsan pampatulog mo, pampatulog din totoo. ni Baby, ni Nara. Correct. Sa'yo rin. Sa sarili mo, naka city pop. Hindi, pero walang halong something dito. Japanese, Suggest ko sa'yo kung may Spotify ka, ang ganda ng mga Spotify playlist na city pop ngayon, as in. Meron akong fina-follow din doon eh, pero kalimutan ko kung ano eh. Playlist curated ng Spotify. Maraming salamat po. Kung gusto niyo po kaming sponsoran, yes, let's go. Spotify, Meron talaga, hindi, legit. Yung mga playlist ng city pop ngayon, as in, from yung mga luma, tapos yung mga bago na tunog, yung mga city pop. Oo, ang gaganda. Sarap no, yun. 80s, 90s. Tunog luma, pero yung quality bago. Nakakasabay na. Oo, ang sarap na. Yun yung mga tunog ngayon na ang gaganda nga din talaga. Meron ganun din. Talaga? Sige, remastered masundan din nga yung din yan. Pero ngayon, mga local artists, mga mapabago, mapaluma, meron ba kayong... Ano nangyayari? Palisin na yata tayo. Papalisin na ba? Hindi, Paalam po. hindi. Maraming salamat Hindi sa pag-imbita sa akin. Thank you po. Totoo ba to? Thank you guys. Salamat sa pag-imbita. Nagbabagang balita. 2 lalaki, hindi na nga nagbayad ng entrance, nanghingi pa ng beer stubs. Panoorin natin ito. Yes sir, good evening. May 250 po tayong entrance kayo sir. Sabihin mo, banda tayo para di na tayo mag-entrance. Sige, ako bahala. Sa banda kami, paying na rin beer stub. Grabe, ang kakapalang muka. Ang balitang ito ay hatid sa atin ng... Marami pagsusunod na banda. Marami pagsusunod na banda. Marami pagsusunod. Hindi, wait lang. Pero bago yan, bago muna yung... Shut up, chart. Wait lang guys, wait lang.
meron bang may mga artists na mga bago ngayon na gusto na sinusundan mo o na sa tingin mo shit ang gagaling? Ngayon siguro Mapabanda, grupo. gusto ko si ang Cup of Joe. Ay, oo. Gusto ko Cup of Joe. Tapos trip ko rin yung nakalimutan ko yung pangalan ng banda nyo. Pero ang galing nito. Kanta? Kumanta ng Familiar ka ba? Dahan-dahan. Tsaka ng MRT. yun? One Click Straight. One Click Straight yan. Okay, oo. Kasabay oo. kami nung nakaraan. Umalay natin, baka maimbitahan natin yan dito ngayon, ano? Oo. Oy, ano nyo, i-follow natin interview yung nyo. mga artist na yan, correct? One Click Straight. Easy. Ay, Yang Easy. mga boss among tunay ang mga Nako, easy na yan. oo. Yes. Yan. Mga nagsiset up na eh. Pero sige, sila habang na yata nagsiset yan eh. up, pero bago tayo matapos dito, meron ka bang mga gustong ibigay na advice sa mga yung mga nandito na sa eksena o mga papasok pa lang sa eksena in terms of their tugtog? May mga tugtog tips ka ba para sa kanila? Tugtog tips? Practice. Kailangan mag-practice kayo. Nasa tono ang mga instruments. Yes, number 1 dapat nasa tono po mga ma'am sir. On time dapat na On time po mga ma'am sir. darating. Commit kayo sa oras. Pag umuo, dapat committed talaga. Yes, no? oo. Tapos, be sure na kung magiinom, kaya mong sumampa. Kaya mong panindigan yung alak mo. Yes, at huwag kayong magshabu, utang na loob. Ay, wag Yun. yan. Wag, bad, very bad yung shabu na yan. Meron pa ba? Angelo? Iwa? Mag-pray kayo. So kung ano man pinaniniwalaan nyo, mag-pray kayo. So yan, maraming salamat Angelo or Thank Iwa. you. Maraming salamat. Kami po pala again, ang show na ito ay pinamanggatang maraming susunod pa na banda brought to us by Final Round Promotions and Project V in partnership with Epic Plus Studios and Fascination Street Records. Maraming salamat sa lahat ng partners namin. And of course, maraming Thank you. salamat Unknown. Kakainin na namin to ha. Yes, Bye salamat! guys! Kain muna tayo, Jello Dolito. Thank you. Number 5. Marami pang susunod na banda is brought to you by Final Round Promotions and Project V Media in partnership with Epic Plus Studio and Fascination Street Records.